Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kyle Stephen H. Benaventura mula sa Grade 2 Joyful. Ang aking i-interviewin tungkol sa kasaysayan ng Marikina ay aking Tito Bang. Tito Bang, ipakilala mo na po ang inyong sarili sa ating mga manonood. Magandang araw din po sa inyo. Ako po si Alberto Marcos Zamora. Isa po akong arkitekto. Ako po ay lumaki at nanirahan dito sa lungsod ng Marikina simula pa noong 1974. Maraming salamat po, Tito Bong. Halina't alamin natin ang mga tungkol sa Marikina. Tito Bong, dahil dito po kayo lumaki sa Marikina, pwede niyo po ba ikwento sa amin ang pinagmulan ng pangalan ng Marikina? Kyle, may iba't ibang kwento tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng Marikina. Una ay tungkol sa isang Espanyol na pari ng pangalan ay Padre Marquina. Pangalawa naman ay tungkol sa isang magandang dilag na ang pangalan ay Maria Quina. Si Maria Quina ay madalas magsalamin sa ilog at sinasabi sa kanya ng mga tao doon na marikit ka na, at kalaunan naging Marikina. Ang huli naman ay ang tungkol sa isang kapitan ng pangalan ay Felix Berenguer de Marquina. Siya ay isang Spanish naval officer. Noong 1787, ang bayan ay tinawag na Marquina or Marikina ayon sa kanyang pangalan. Siya ang gobernador general noong panahon na iyon. At ang bayan ng Marikina ay dineklara bilang pueblo sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng bansang Espanya. May iba't ibang storya po pala sa kung saan hinago ang pangalan ng Marikina. Bakit po tinaguri ang true capital of the Philippines and Marikina? Ganito yan, Kyle. Ang Marikina ay binigyan ng titulong shoe capital of the Philippines dahil sa kilalang industriya at ang taging pangunahing industriya ang sapatos ng lungsod. Marikina ang pinakamalaking tagagawa ng sapatos sa Pilipinas. Gumagawa ng halos 70% ng produksyon ng sapatos sa bansa. Okay. Ano po storya sa likod ng giant shoes sa Marikina? Yan, maganda yan. Ang pinakamalaking sapatos sa Marikina ay ginawa noong 2002 sa panahon ng former mayor natin na si Marides Carlos Fernando. Ginawa ito ng Colossal Footwear na kinabibilangan ng siyam na sapatero. Noong 2020, kinikilala ito ng Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking pares ng sapatos sa mundo. Alam mo ba, Kyle, na ang sukat nito ay 18 feet ang haba, 7 feet ang lapad, at 6 feet ang taas. At ginawa lamang ito sa loob ng 77 days. Ang malaking sapatos na ito ay nagkakahalagang 1.2 million pesos. Wow! Nakakatuwa na malaman na kasama ang Marikina sa Guinness Book of World Records nang dahil dito. Kilala ang Marikina River bilang isa sa mga landmark ng lungsod. Maaari po ba kayo magbahagi ng impormasyon tungkol dito? Sige, ang Marikina River ay ang primary na ilog na dumadaan sa lungsod ng Marikina. Isa ito sa mga sanga ng ilog Pasig na pinangkukunan ng tubig ay sa bulubundukin ng Sierra Madre Rodriguez Rizal. Noong panahon ng Kastila, isa ito sa mahahalagang ruta ng transportasyon, pero unti-unti itong nawalan ng kahalagaan nang naitayo na ang mga pambansang daang bayan ng Pilipinas or mga national highway. Ang
Ang lalim ng ilog na ito ay mula 3 to 21 meters. So sa in feet, 9.8 to 68.9 feet. At ang lapit nito umaabot mula 70 hanggang 120 meters. That is 230 to 390 feet. Ang kabuuang lawak nito ay halos 75.2 hectares at 27 kilometers. Ang tabing ilog ay may taas na 8 meters above sea level. Ang boundary ng San Mateo at Marikina. Saan pa po kilala ang lungsod ng Marikina? Ito, ang Marikina ay kilala rin sa mga food parks at mga authentic local cuisine tulad ng Everlasting at Wak na Toy. Kilala rin ang Marikina bilang one of the cleanest and greenest cities in the Philippines dahil pinaprioritize ng local government ng Marikina ang cleanliness and environmental preservation na kapansin-pansin sa mga well-maintained parks, streets, and public spaces. Maraming salamat, Tito Bong, sa mga kwentong inyong ibinahagi. Diyan po nagtatapos ang aking interview. Sana ay maraming kayong natutunan tungkol sa Marikina. Hanggang sa muli!